Tayo po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating pananambahan sa araw na ito. Ngayon naman po dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa pag-aaralan nating teksto ngayong araw. Tito chapter 3 verses 1 to 8 o Titus sa English. Tito chapter 3 verses 1 hanggang 8. Kung inyo na pong nahanap, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng mga talatang matatagpuan natin dito. Verse 1, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sarisa, mga sari-saring, pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Verse 8, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang salita, at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Yan po ang salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Aming Diyos, tulungan ninyo kami na unawain ang mga salita po ninyo rito. Tunay na sino mang iniligtas nyo na po ay hinandaan nyo po ng buhay na dapat niya pong ipamuhay, at ito ay buhay na kalugod-lugod na sa inyo. At ngayon, maaral nawa namin ito ng maigi, maging malinaw sa bawat isa sa amin kung kami man ay mga mananampalataya ay dapat ganito na ang aming buhay. Tulungan ninyo kami sa pag-unawa at ako sa pangangaral na tapat ko po itong mahayag sa kung paano po ninyo ito bigyang kahulugan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang mga tao, alam natin na tayo ay may mga sari-sariling paraan ng pamumuhay o kanya-kanyang lifestyle. May kanya-kanya rin tayong mga views at kung paano tayo mag-deal sa mga bagay-bagay. At itong mga bagay na ito, lifestyle views at dealings natin, ito ay deeply rooted. Tandaan po natin that this is deeply rooted sa identity at belief ng isang tao. Pakatandaan po natin na hindi ito basta lumabas lang sa atin. Hindi ito basta nakagawian lang natin. Ang source po ng ating lifestyle views and dealings ay kung anong mga paniniwala natin, pinaniniwalaan. At kung sino tayo bilang isang tao, ang identity natin. Buksan natin ang Mateo 15:18-20. At tingnan ang sinasabi rito ng salita ng Diyos. Jesus mismo ang nagsasalita rito. Mateo 15:18-20, ang sabi rito, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. That's it. So, yan ang sabi ni Jesus mismo.
Siya ang nagsasabi rito na kung anong ilalaman ng puso ng isang tao ay siyang ginagawa ng taong iyon. Ano mang ini-express outside comes from the inside. At ang beliefs natin, ang views natin, ang belief and identity natin, nagmumula yan sa core ng pagkatao natin. And where is that? Our hearts. At makikita ang pinaniniwalaan natin as we proceed on expressing it outside. At sabi niya rito, ganun ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Whatever we act upon, that's what we have in our hearts. So that, if we believe in God in our hearts, makita rin sa atin ang expression ng belief na iyon na meron tayo. Hindi mo paghiwalay ang belief at practice. Na kung anong pinaniniwalaan natin, doon depende ang practice natin sa ating buhay. So, whatever is in the heart will be expressed through the body. Kung katuwiran ang nasa puso ay katuwiran din ang i-express natin. Kung karumihan ng nasa puso natin ay karumihan din ang i-express natin. At lahat ng ito, kung tayo man ay matuwid, it's because of our belief. It's because of our identity. At kung tayo man ay marumi, what I'm saying is kung tayo ay isang unbeliever, ang dahilan kung bakit ang ginagawa natin ay panay kasamaan, ay dahil sa ating identity and belief din before God. That being an unbeliever, we are not His, and He is not ours. But if we are His and He is ours, din makita sa ating pamumuhay, ma-express natin sa ating pamumuhay iyong mga bagay na natutunan natin mula sa Kanya. At ito, na pinag-aaralan natin, itong sulat na ito ay galing kay Pablo para kay Tito or Titus. Si Paul ang author, Titus ang recipient. Itong dalawang to ay co-workers sa isang church plant na na-establish noon sa Creta o sa Crete. Iniwan ni Pablo si Tito nang maplant na ito at si Tito na ang nagturo sa iglesia na iyon sa Creta. At may problema na nabanggit dito si Pablo na dinidil nitong si Titus at ng church ng Creta. At anong problem iyon? False teachers. Napaka-karaniwan talaga nito sa panahon nila. Huwag nating isipin sa kanila lang, kundi kahit ngayon, maraming false teachers. At itong sulat na ito ni Pablo ay sulat niya upang gabayan itong si Tito. So kung paano niyang i-deal iyong problemang iyon. Ngunit ang main subject talagang pinapakita sa atin dito ay ang ituro o ipaalala sa mga Kristiyano rito na sa gitna ng mga kinakaharap nila, itong ang pagsubok na kinakaharap nila with false teachers, ang gusto dito ni Pablo ay ipaalala sa mga Kristiyano rito sa iglesia sa Creta kung sino sila, na sila yung mga tinubos na ng Diyos. At dapat silang mabuhay ng banal. Dapat nating malaman na ang isang napaka-problematic na bagay na maaaring i-impart ng isang false teacher sa isang tunay na Kristiyano ay ang ipangaral ang belief ng false teacher na iyon at ibase ng Kristiyano na nabahagi na nito ang buhay niya doon sa pangangaral na iyon. Napakadelikado po nun. So itong church na ito, church po ito, church ito ng Diyos. Itong nasa Creta. Pero ano? Baka may maniwala sa kanila sa mga false teacher na iyon. Ngayon, ang nais ni Pablo, labanan nila iyong mga false teacher na iyon. At ang pangangaral ng isang false teacher, tatandaan po natin, it is like a poison. It can kill.
Na kung magpatuloy po ang isang tao sa pagkikinig sa mga pangaral na iyon, can kill him or her. At ang pinuproduce ng katuruan ng isang false teacher sa buhay ng isang tao ay hindi kabanalan, kundi pagrebelde sa Diyos. Yan po ang pinuproduce ng pangangaral, ng doktrina na itinuturo ng isang bulaang mangangaral. Kaya naman, iyon ang nais ipaalala ni Paul dito. Hindi lamang ito pag-object niya doon sa mga false teacher, hindi lamang ito paggabay sa kung paano i-deal ni Titus itong mga false teacher na ito, kundi ito'y para rin sa iglesia mismong iyon, para sa mga Kristiyano na nandun, na ipaalala ni Titus sa kanila kung sino sila. And contrary sa tinuturo nitong mga false teacher at maaaring maging bunga ng pangaral nila doon, kinukontra na iyon agad dito ni Paul sa kanyang letter kay Titus. Ang buhay Kristiyano, to simply put, ay isang buhay na nakay Kristo. Iyon po ang katotohanan. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na nakay Kristo. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nangangahulugan na ang buhay mo ay nakay Kristo at ipinamumuhay mo ito para kay Kristo. And no person has a claim for Christ and Christianity if he or she is living a life contrary to Him and His words. Wala kang claim kay Kristo at sa Kristyanismo. Hindi mo masasabing ako ay kay Kristo at ako ay isang Kristiyano kung ang buhay mo ay kontra sa sinasabi o ipinapangaral ng salita ng Diyos. Kaya para po sa araw na ito, titingnan natin ang tatlong headers o pointers kung anong tinuturo sa atin at tinuro ni Pablo kay Titus dito sa kanyang sulat. So, titingnan po natin para sa first point natin ay ang verses 1 hanggang 3. At ang first point po natin ay ang relasyon ng mga Kristiyano sa lipunan at sa mga hindi Kristiyano. Ang relasyon ng mga Kristiyano sa lipunan at sa mga hindi Kristiyano o hindi mananampalataya. Ipaalala mo sa kanila, napasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sabagat tayo rin naman noon ay dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Sabi rito ni Paul, ipaalala o remind. At nakita natin kung ano ang dapat na ipaalala rito ni Titus sa mga Kristiyano doon sa Iglesia sa Creta. Unang-una, ang dapat niyang ipaalala, pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan. Nature natin na mga tao na maging resistant sa authority. In fact, ang gusto natin maging authority rin. Paul's charge or utos, ito, magpaalala ng basic na gampanin sa lipunan na kinabibilangan natin. Rulers or authorities o pinuno o kapangyarihan, ito ang mga madalas nating i-oppose. Diba? Again, titignan natin kung anong ibig sabihin dito ni Paul. Because baka may naisip na tayo, ganito yung gobyerno namin may mga ganito, may mga ganyan. Bakit ko naman susundin sila? So may basic tayong gampanin. May basic tayong tungkulin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo anti-government, mga kapatid. Okay? Yan ang tatandaan natin. Baka kasi isipin natin na ako kabilang ako sa kingdom ng Diyos. Yun lang ang government na papanigan ko. Doon na ako magpapasakop. Hindi po. Hindi ganun ang tinuturo sa atin ng Diyos.
mayroon tayong tungkulin bilang mga Kristiyano, bilang mga common na tao sa lipunan natin. So, yun nga. Tayo, by nature, resistant sa authority. Ang number one na ino-oppose talaga natin ay ang government, ang authority o nasa taas sa atin. At nais rin natin na maging authority. Pero tingnan natin ang Romans 13 verse 1. Para maging matibay ang argument na mayroon tayo at hand. Sabi rito, inulit ni Paul. At ngayon naman, sulat niya ito sa mga taga-Roma, sa iglesia sa Roma. Ang bawat tao, verse 1, Romans 13 verse 1, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Yun ang sinasabi. So, ang makikita natin ditong sinasabi ni Pablo ay ang naglagay ng mga pamahalaan ay ang Diyos. Maging ang pamahalaan po natin dito sa Pilipinas, ang Diyos pa rin ang nagtalaga niyan. At hindi natin masasabi na hindi, basta lang iyan sumulpot. Yes, a government can be evil. Ang sabi nga ni John Calvin, ang isang government ng isang bansa, ang isang masamang government na isang bansa ay judgment ng Diyos. Diba? Yan ang isipin natin. Judgment ng Diyos. At kahatol-hatol naman talaga tayo dito sa Pilipinas. So mapapansin natin how idolatrous this land is. At kung ano-ano pang bagay, kung ano-ano pang kasamaan, makita natin kahit saan tayo tumingin. At tama dun si John Calvin, naniniwala ako na act of judgment ng Diyos, even sa Old Testament. Diba? Itong mga Israelita, kapag nakagagawa sila ng kasalanan, malubhang kasalanan talaga, and as a nation yun, as a nation, nakagagawa sila ng kasalanan laban sa kanilang Diyos, na pumili sa kanila at nag-redeem sa kanila mula sa Ehipto. At anong ginagawa ng Diyos kapag pinaparusahan sila? Napapailalim sila sa isang corrupt na government. Napapailalim sila sa isang masamang hari o masamang hukom. Name it. We can name it. Na bibihag sila, na e-exile, di ba? Dahil saan? Dahil sa kanilang pagiging makasalanan. And that's as a nation. Pero may general na utos sa atin sa kung paano tayo makitungo sa government natin. So, unang-una tatandaan natin, one fact about our government is that ang naglagay nito ay ang Diyos. Yan ang sabi ni Pablo rito. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. At si Pablo pang nagsasabi nito. Nung mga panahon, si Emperor Nero napakasama. At naranasan niya ang kasamaan ng isang gobyerno. Pero siya pa ang mismo ang nagsasabi rito na magpasakop. But let's discern things right here in our study. So, ang ibig sabihin nitong, kapag hindi tayo nagpapasakop sa government na itinalaga ng Diyos, ang ibig sabihin lamang nito is we are resisting the God-given authority. A God-given authority sa isang lipunan. And it is to be in opposition to God and His ordinance. Ang sabi rito sa verse 2, Romans 13 verse 2, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So it's clear. Opposition sa Greek antistemi. Ang ibig sabihin to set against o to withstand.
Yun ang ginagawa ng isang tao na hindi kinikilala ang government na ibinigay ng Diyos. He is setting himself against it, and he is trying to withstand that government. Pero hindi po ganoon. Hindi tayo anti-government na mga Kristiyano. Sabi pa rito sa verse 3, Romans 13 verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. Ngayon, dito na natin titignan. Dito na maggagaling ang discernment natin. Kung paano natin i-discern kung kailan ba tayo magpapasakop sa government na itinalaga ng Diyos. Again, ang basic necessity, ang basic requirement para sa atin is kilalanin na ang isang government ay itinalaga ng Diyos. But that doesn't mean na kung may law sila na masama at against na iyon sa conviction natin bilang isang Kristiyano, ay susundin pa rin natin iyon. That's where discernment comes. Dahil maging sila Pedro, Juan, ang mga apostol, si Pablo, kahit na sinasabihan sila, huwag nyo nang ipangaral yung gospel. Ano ginagawa nila? They're resisting that kind of government because ang sabi rito, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. Ang ginagawa nila isang mabuting gawa. Itong mga Kristiyanong ito. Okay? Hindi man iyon kilalanin ng government na mabuting gawa, pero according to the God who established that government, iyon ang tama. Iyon ang mabuting gawin. Kahit na i-oppose pa yan ng government. So, yun. Ang basic requirement sa atin, kilalanin natin. Hindi lang basta pagsunod. Yung basic requirement again is kilalanin. This government is from God. Ang sabi, ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. Kung para sa ikabubuti at mabuti, ang layunin nila ay wala tayong ibang magagawa kundi ang magpasakop. Kung ang isang panukala, kung ang isang batas, ay hindi naman para sa o-oppose ng ating conviction. Kung ito naman ay para sa ikabubuti natin, at hindi naman ito, hindi naman ito against sa salita ng Diyos, then wala tayong ibang magagawa kundi ang sumunod doon. Mapapatanong tayo, how about Acts 5:29? Tignan natin, Acts 5:29. Ito na, itong mga gawa ng mga apostol, itong sulat na ito, dito natin makikita yung mga sari-saring pagsubok na kinaharap ng mga Kristiyano ng panahon ng New Testament Church. Acts 5:29, sabi rito, look at verse 28, hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito, pangalang ni Jesus? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Again, discernment. Si J-Mac nung pandemic, nagkaroon pa rin sila kahit na sabi ng government nila, hindi na dapat sila mag-hold ng physical service. Sabi ni J-Mac, we're doing a peaceful protest. Nag-hold pa rin sila ng church service dahil alam nila physical gathering tops any kind of worship idea. Kasi ang iba naging virtual na lang, di ba? Pero kung si Gina, hindi. And that's a good thing na lumipas yung pandemic and then hindi sila huli. Diba? Magandang witness yun sa mundo. So, wala tayong ibang magagawa na kung ang Diyos lang nagsasabi na kung anong tama at kung ang tama ng Diyos
ay opposed na sa tama nitong government natin, wala tayong papanigan na iba kundi ang Diyos na. Acts 4:19 din. O gawa. Ba't ginagamit ko yung Acts? Gawa. Mga Gawa, chapter 4, verse 19. Parehas din sa sinabi ng mga apostol sa 5:29. Gawa 4:19. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa Panginoon ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Hindi tinuturo sa atin dito sa Biblia ang blind obedience. Kasi baka yun ang isipin natin na, kung ganun pala. So, since kikilalanin ko itong government namin, kahit na anong sabihin nila, susundin ko. Kahit na masama at hindi panig sa katotohanan. Hindi po ganun. Blind obedience po iyon. Hindi tinuturo sa atin ng blind obedience na kahit alam nating mali at opposed na sa Diyos, ay susunod pa rin tayo. Above all rulers and powers, ang Diyos ay higit. At higit nating dapat sundin ang kanyang mga salita. Dahil may mga naglipa na dyan na mga batas na gusto nilang aprubahan sa Senado. Kung naaprubahan ba yun, even though it's opposed to the Word of God, papanig tayo doon at susundin natin yun. Hindi. But again and again, sasabihin ko sa inyo, kilalanin natin that this government is from God. At kung mayroon mang bagay, kasi ang sabi dito, hindi naman opposed ang government sa mabuting gawa. Ngayon, kung magpanukala sila ng mabuti, of course, wala tayong ibang gagawin kundi sundin yun. Dahil paggalang na rin iyon sa sinasabi ng Diyos. Pagsunod na rin iyon sa sinasabi ng Diyos. So, ang general idea o command, igalang at kilalanin ay ang in-establish na government ng Diyos. And it doesn't mean to obey each law o utos na binibitawan nila. Hindi yun, ganon. In context, ang sabi dun sa pinag-aaralan nating teksto, kaya napakahalaga ng binabasa natin ang buong talata o even the whole chapter and the whole book para maintindihan natin. Sapagkat ang sabi dito, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin. At ang sabi niya sa last part, maging handa sa bawat mabuting gawa. Maging handa sa bawat mabuting gawa. So yun nga, nabasa na rin natin, rulers are not opposed to the good. We must uphold the good ideals from the authority and perform it in the community. Yan ang ginagawa ng isang Kristiyano. Yan ang sinasabi rito ni Paul kay Tito. Pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, maging masunurin at ano ang susundin, saan magpapasakop, maging handa sa bawat mabuting gawa. Mabuting gawa ang pinupunto rito ni Pablo sa kanyang sulat na ito. So, we must uphold in regarding the government. Ang ina-uphold natin from this government is what is good. Yun ang nais nating masunod mula sa kanila. So we must uphold the good ideals from the authority and perform it in the community. We are expected obedience that is both pleasing to God and submissive to governing authorities. Yun ang balance. Ang una nating itanong, ang bagay bang ito kapag ginawa ko ay magiging pleasing sa Diyos? Yun ang dapat nating itanong lagi. Ito ba ang utos niya? Kasi,
Ang sabi sa scripture, ang sabi sa confession natin, na i-bind natin ang conscience natin sa kung anong sinasabi ng Diyos. Hindi sinasabi ng government o ng kung ano pa man. And even in the Bible, makikita natin ang guidance ng Diyos on how we are to deal with the civil government. Okay? O yun, we are expected obedience that is both pleasing to God, at yun dapat ang pinakauna nating isipin, and submissive to governing authorities. Nasabi pa rin dito, itong ipaalala mo sa kanila ay importante to para sa mga susunod pang bagay na sinabi dito ni Pablo. Hindi lamang itong pagpapasakop sa mga pinuno. Verse 2, makita natin dito, isa pang dapat na ipaalala ni Titus dito sa mga Kristiyano sa Creta is huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Tignan natin, at sa English, ang word na malign. At ang Greek nito ay pareho sa Greek ng blaspheme. Ang Greek word o ang Greek word ng malign o magsalita ng masama is blasphemeo. Blasphemeo. Ang madalas itong gamitin sa ibang mga teksto sa Biblia to speak lightly or profanely of sacred things. Yun ang di ba? Kapag sinabi natin yung salita ng yung pangalan ng Panginoon na hindi nag-iingat is we are blaspheming Him. So, sacred things. Pero ito rin ay, ang meaning din nitong malign o magsalita ng masama kanino man is to revile, rail at, or slander. Yan ang ibig sabihin nitong pagsasalita ng masama na sinasabi rito. At ipaalala mo sa kanila, and if we're going to skip the church in verse 1, ipaalala mo sa kanila na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Again, ang ibig sabihin nito sa konteksto is do not slander anyone. At ang slander is being a false witness. Dahil alam natin na pag slander, iba siya sa gossip eh. At tatandaan natin ang gossiping, sin din ang gossiping. Pero tatandaan natin sa gossiping, we can say mga bagay na totoo tungkol sa taong iyon. But still, it's sin dahil we are talking about that person behind that person's back. Pero itong slander, yung paninirang puri na ito. Yung pagsasabi ng mga bagay na hindi totoo sa taong iyon. Paninirang puri. Being a false witness. Ang pagslander. Pagsisinungaling. Pasinungalingan ang pagkatao ng isang tao. Iyon ang sinasabi dito sa pagsasalita ng masama tungkol kanino man. Sabi pa rito, hindi lamang ipaalala mo sa kanila na huwag magsalita ng masama tungkol kanino man. Ang sabi rin dito, ipaalala mo sa kanila na huwag makipag-away. Huwag makipag-away or be peaceable. In Greek, amachos. Ang meaning is abstaining from fighting. Non-combatant. Tingnan natin ang Mateo 5:9. Huwag makipag-away ang sabi. Ang sabi dito sa Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Tatandaan po natin na sa church na iyon ni Paul na huwag makipag-away or be peaceable. Ang sinasabi lamang niya sa atin, instead be peaceful.
and be a peacemaker. Ang hindi pakikipag-away ay pag-ayon sa kapayapaan. Yan lamang pinapakita natin kung uiwas tayo sa pakikipag-away. If we say yes to peace, we are saying no to fighting and quarreling. Yun lamang sinasabi natin by that act of abstaining or resisting from any fight or quarrel. Sabi pa rin dito, hindi lamang huwag makipag-away, ipaalala mo sa kanila na maging maamo. Maging maamo rin. Maamo o gentle, ang ibig sabihin is seemly. Be seemly or fitting or simply put, appropriate or conforming to conventionally accepted standards of behavior or morals. Ganun dapat tayo magmukha sa harapan ng mga tao. Be appropriate and conform to the conventionally accepted standards of behavior or morals. At ano bang sinusunod nating standard? Ang salita ng Diyos. Doon ang gagaling ang pamamaraan. Doon ang gagaling ang pamamaraan ng ating pamumuhay. Hindi tayo basta kumukuha na lamang ng mga magagandang quotes na napapakinggan natin at sabi natin, maganda to. Sundin ko nga itong idea na to. Hindi. We're using the Bible in how we live. At kung magpapakita man tayo ng pagiging maamo o ng pagiging gentle, ibig sabihin ng appropriateness sa ating pamumuhay, sa kung paano tayo mamuhay, wala tayong ibang pagkukuhanan ng paraan kung paano tayo magiging appropriate in our behavior or moral, but the Bible alone. Tinuturuan tayo dito sa Biblia kung paano tayo dapat maglakad. At hindi lamang po natin ipapakita sa kapwa natin mga Kristiyano ang ganong pamumuhay, kundi maging sa mga hindi Kristiyano. Sabi pa rito, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Diba? Hindi lamang government ang pakikitaan, hindi lamang ang government ang pakikitaan natin ito, kundi ang lahat ng mga tao. At kung titignan natin ng verse 3, makikita natin kung sino ang tinutukoy niyang mga tao rito, and it's not even Christians, kundi unbelievers. Diba? Kung sa atin ngang mga Kristiyano, may mga taong, may mga kapatid tayo, mahirap talagang pakitunguhan. Paano pa kaya dito sa mga unbelieving people na ito? Magpakita ng hinahon, ang sabi rito sa pinakahuli sa verse 2, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sa New American Standard Bible is the word consideration. Give consideration to all men. Ang ibig sabihin is gentleness o meekness. Ang hinahon na ito ay pagiging matiisin at inuunawa ang kalagayan ng subject. At sinong subject natin? Unbelievers. Diba? Ganun ang sinasabi sa atin. Maging mahinahon tayo sa kanila, unawain natin ang state nila bilang mga makasalanan. Sinong pakikitaan ito? All men, lahat ng tao. Paano? Sa government, nakita na natin, igalang at kilalanin ang in-establish na pamahalaan ng Diyos. Not all commands, especially that which would lead someone to disobey, is for us to obey, but only what is good and for the good. Yan ang pakatandaan natin when we deal with the government.
And all men in general, nakita natin kung paano tayo dapat makitungo sa verse 2. For all men in general, paano tayo makikitungo? Do not slander. Pangit naman, no, na Kristiyano pa yung nagsaslander sa isang unbeliever. Let them slander each other. Silang mga unbelievers. Pero not us. Let's not even make a mess out of the name and out of the identity that we have. Let's not slander anyone. Ano sabi dito? Slander, do not quarrel. At hindi lamang ito pakikipag-away na verbal. Baka may nakikipagsuntukan na sabunutan pa sa atin dito. Huwag naman. Mahaba na pa naman yung buhok mo, bro. Hindi So, do not quarrel. Doon, so makipag-away. Instead, be peaceable. Sabi pa nga rito, if possible, be at peace with all men. And not just be peaceable o maging at peace with all men. Ang sabi din doon ni Jesus sa Matthew 5:9, be a peacemaker. No, huwag kang magsimula ng away with another person at hindi ka rin dapat magpasimula ng pag-aaway between other persons, other people. Baka ikaw pa yung namagitan para mag-away sila. Diba? So that's not the character of a Christian. Ang character ng isang Christian is peaceable, a peacemaker, and he is also peaceful. Dahil naranasan na niya ang peace na nagmumula sa Diyos when he was reconciled to God through Christ. Show appropriateness in moral behavior. Ang gawin natin, be gentle. Understand that they are like this because they are apart from Christ. Yung sinasabi sa atin dito sa huling talata sa verse 2, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Ang ibig sabihin nga nitong hinahon na ito is consideration. Ipaalala rin, verse 3. Ano pang ibang ipaalala ni Titus sa verse 3? Ang kalagayan nila noon ay tulad sa kalagayan natin noon. Para mas maintindihan natin kung bakit nagkakaganito ang mga unbelievers, balikan natin ang ating mga pamumuhay noon. Hindi sinasabing balikan o ipamuhay natin muli ang ganoong pamumuhay. That's not what I'm saying. Alalahanin natin that we are like this also. Noon. Kung matatandaan natin, yung mga nagbahagi sa atin ng Ebanghelyo, were they harsh to us? Pangit bang ugali nila sa atin noon? Hindi, mahinahon sila. At in-apply nila tong sinasabi rito. Hindi natin alam kung naintindihan nila ito ng maigi, pero makikita natin na nung binahagi na nila tayo ng Ebanghelyo ay napakahinahon nila. In-apply nila ito. Hindi sila nagsalita, hindi nila tayo kinwento sa ibang mga tao, sa ibang mga Kristiyano. Hindi nila tayo inaway. Naging maamo sila. Ipakita ng hinahon sa atin nung binabahaginan nila tayo ng Ebanghelyo. Ganon din dapat tayo. Di tayo maiintindihan ng mga unbelievers, ngunit sapat na tayo, di tayo maiintindihan ng mga unbelievers. I can assure you that. Ngunit sapat na tayo ay nakakaunawa sa kanila dahil galing din tayo sa ganoong pagkatao. Baka sabihin niyo, ako pa pala yung dapat mag-adjust. Oo. Dahil kahit na sila Paul, sila Jesus, kung sila ay nangangaral ng salita ng Panginoon, nakikita natin na they dined with sinners. Not to sin with them, but to preach the gospel to them. Ang hope nila, na hope din natin ngayon. At ang nature ng virtue natin na ito is, wag nating isipin na itong pagiging
pagpapakita ng hinahon sa lahat ng mga tao is hindi pag-imik. Hindi po ganun yun. Baka yan ang isipin natin, may hinahon ako, wala akong, nagtatanong sila, hindi ko sinagot. Nagtatanong sila, hindi ko sinagot. Hindi po ganun yun. Ang pagiging mahinahon sa ibang mga tao, hindi po ganun ang pinapakita sa atin na hindi tayo iimik kapag tinanong tayo tungkol sa ating pananampalataya. Kundi, ang nature ng virtue natin na ito, yung pagiging mahinahon sa mga katulad ng taong ito is faithful witnessing about our hope. Let us be faithful witness about the hope that we have. Yun ang dapat na magkaroon tayo. Of course, pagiging matapang at marunong at may paninindigan sa truth. Hindi sinasabi rito na ang pagiging mahinahon ay magko-compromise na tayo ng kung anong alam natin ay katotohanan at baka isipin natin na baka masaktan siya nito. Yun nga ang dapat na mangyari. Saktan natin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Kaysa balang araw masaktan sila ng walang hanggan dahil mapupunta sila sa impyerno. Dahil namatay silang walang kaligtasan. Diba? Ang cliche sa mundong ito, the truth hurts. Maaaring ginamit nila ang talatang iyon sa ibang mga bagay, pero gagamitin natin iyon sa pagbabahagi ng katotohanan na sa Biblia. The truth will hurt, but it is freeing. And those that are saved by Christ and through Christ is freed from that hurt and guilt na tinataglay nila dahil sa kanilang mga pagkakasala. Yun ang hope natin. Tayo ay napawalang sala na. Maging matapang, maging marunong tayo. Dapat may paninindigan tayo sa truth. Hindi yung titiklop na lang tayo kapag sinigawan na tayo. At hindi rin ito pagtotolerate ng kasamaan. Ang nature ng virtue natin, ang pagiging mahinahon sa lahat ng mga tao, hindi porket sinasabi dito yung maging mahinahon tayo sa lahat ng mga tao, ay ito-tolerate na natin ang kanilang kasamaan. Hindi po ganun ang nature nitong tinuturo dito ni Pablo. Bagkus ay dapat pa nga natin silang suwayin at bahaginan ng Ebanghelyo. Ganun po dapat. Kaya, kung isipin natin, itong verse 3, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal. Kaya nagpapakita sila ng ganoong pag-uugali ngayon is dahil hangal sila. Yun ang kabaliktaran ng pagkakaroon ng karunungan. Alam natin na ang karunungan nagagaling lamang sa Diyos. Tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, di ba? Suwail. Mga sumusuway. Makita natin, mga karamihan, halos lahat ng mga unbelieving people sa ating lipunan, they're so opposed to the government. At mayroon naman talaga tayong dapat na maging opposition sa government. Pero makita natin na parang naging anti-government na sila. Ang gusto nila sila na magpalakad ng kanilang buhay. They want to govern their lives and the nation itself. Ganun ang makita natin sa kanila. At ganun din tayo noon, mga suwail. We want to live our own. We don't want any law to hinder us from doing whatever we want to do. Kaya sinabi rito ni Paul sa verse 3, dati ay mga hangal tayo, mga suwail, reflecting on what he charged in verse 1. Diba? Dahil sa tayo noon ay mga suwail, tignan natin, ito na ang dapat nating gawin. Pasakop sa mga pinuno, sa may kapangyarihan. Hindi na tayo dapat maging suwail sa kanila.
what they're doing is for the good of our lives. Mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan. Ganito tayo noon, kung ikaw man ay Kristiyano na ngayon. At sila hanggang ngayon ay ganito pa rin. Silang mga nasa paligid natin. How are we going to deal with them? Verse 1 and 2. At marami pang sinasabi. In Romans, marami pang sinasabi. Na namumuhay sa kasamaan, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ganun na ganun tayo. Diba, napupuot sa isa't isa, yun, nare-reflect sa sinasabi dito sa verse 2, huwag makipag-away. Kung noon napupuot tayo at nakikipag-away tayo sa isa't isa, ngayon, anong sinasabi na sa atin? Huwag na tayong makipag-away, huwag na tayong mapuot sa isa't isa. At huwag din tayong magkaroon ng pagkapuot sa mga tao na nakikita natin sa paligid natin ito because they are like us noon. At yung mga nagbahagi sa atin ng gospel noon, inibig nila tayo at hindi sila napuot sa atin. Kapuutan natin ang kanilang mga ginagawa. At the same time, kahabagan din natin sila dahil sa kanilang mga ginagawa. Because they are on the verge of judgment from God. At dito na natin puputulin na muna ang ating pag-aaral. At ang second and third point natin ay titignan natin next Sunday. Pero bago ang lahat, tingnan natin yung verse 4. Yun lang, dumako lang tayo dun sa hope. Kasi baka left hanging tayo eh. Baka isipin natin, ganun lang ba yun? Sabi sa verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Doon na nagbago ang lahat. Yan ang tatandaan natin. From being like this person, from being like this person in verse 3, nagkaroon ng pagbabago ng mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin, na ating tagapagligtas. Kaya kung Kristiyano ka man ngayon, ang dahilan kung bakit hindi ka na ganito ngayon ay dahil sa Diyos. Dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. At next Sunday, titignan natin ang kabuuan nito. At para lang sa ating application, nga, isang bagay, bilang bahagi ng lipunan, bigyang pansin nating maigi ang mga salita ng Diyos na nagsasabing kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano sa gitna ng makasalanang mga tao at makasalanang mundo. Kaya bigyan nating pansin yung pinag-aralan, yung kinalakay lang natin, 3 verses lang yon. Pero napakayaman na kung paano tayo dapat makitungo bilang mga mananampalataya sa mga di mananampalataya. Again, it's not to tolerate them in sinning, but to guide them, not to be blind guides of blind men, but to be enlightened guides of blind men. Nang sa gayon sila man din ay ma-enlighten sa katotohanan. At salamat sa Panginoon dahil tayo ngayon na nakakakilala sa Panginoon. At dapat nang i-observe natin ang kanyang mga sinasabi sa Biblia. Okay? I-observe natin, iyon ang ating sundin, iyon ang ating gawin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil aming nakita ang mga katotohanan po ninyong ito. We are not to oppose what you ordained, but we are to deal with them properly and appropriately sa kung anong sinabi po ninyo rito sa Biblia. Kung magkataon man, Panginoon, na sila ay nag-overstep na ng kanilang authority at hindi na ang inyong kalooban ng maaari naming masunod kapag sinunod namin sila, magkaroon nawa kami ng discernment sa mga bagay na ito. At kami man din, Panginoon, ay pakitunguhan ng maayos ang mga hindi mananampalataya. Sabi po rito ni Pablo, lahat ng mga tao. At
ang subject po rito ng ganoong pag-uugali na dapat nating ipamalas ay mga unbelievers. May mga unbelieving family members po kami, unbelieving friends, may mga nakakasalamuha po kami na mas madalas pa ay mga unbelievers. Pero tulungan nyo kami na makitungo o pakitunguhan sila sa maayos na pamamaraan. Ayaw po namin na kami patuloy ay makitang masasama. Gayunpaman, hindi rin po kami dapat tumiklop, bagkus manindigan sa katotohanan. Sabihin man nilang kami mga hipokrito, bigot, kung ano pa man, Panginoon, maninindigan po kami sa katotohanan. At ang katotohanan ay maaaring maging masakit pero hopeful po ang katotohanan dahil kay Kristo na tagapagligtas. Dahil nahayag ang inyong kabutihan at pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan niya. That's why these people have hope, just as we do. Mayroon kaming hope, and that hope is what we have now. Kaya kami ay may confidence na kami ay sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan ninyo kaming patuloy na ang mga katotohanan ito'y tumimo nga sa puso ng mga kapatid kong nandirito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.